Usamas sa City ug sama sa Occidental sa nagtanaw kanato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Pebrero 18, 2026. Kumusta? May adlaw. Para sa pinakalihing balitang asenso, this is Usamis Today. Usamis City misalmot sa mga signing sa Green Program alang sa luwas o green urban species sa Dakbayan. Paglao mo kusog, Governor Waminal personal nga nagtabang sa mga pamilyang naapektuhan sa Dunbic accident. Financial, medical o psychological nga tabang gimando sa PRO team alang sa mga biktima sa trahedya sa Misok. Police Brigadier General Abrahano nagpasalamat sa paspas nga suporta ni Governor Waminal. Kung hindi Waminal, lig-on nga mibarog sa pagpanalipod sa kabataan batok sa cybercrime o online exploitation. LGU Usamis o BIR naghiusa sa pagpaligon sa kahibalo sa buhis sa GO o COS personnel. Kultura o kasadya nagdanag sa Asinso Usamis Chinese New Year Festival. Bagong paglaom, 90 ka mga PWODs nakadawat og suporta pinaagi sa Asinso Usamis Livelihood Program. Sa police report, 24 anyos nga suspect nasikom sa malampusong paybas sa Usamis City Police o sikan PMFC. Solusyon sa pagbaha, riprap drainage canal gitukod sa barangay Gango. Gikan sa Kabalaka ngadto sa Kahupayan, 34,000 pesos nga hospital bill sa inahan, wala na'y nabayaran pa. Dazil Modigson ania ang mga detalye. Usamis City may salmo sa MOA signing sa Green Program alang sa luwas sa green urban spaces sa Dakbayan. Ang good news ng report. Isip kabahin sa ligon nga paningkamot sa pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa komunidad ug sa paghimo og luwas ug malungtarong palibot alang sa umaabot nga henerasyon, gipahigayon adtong Lunes, Pebrero 16, 2026 ang Memorandum of Agreement ug MOA signing ceremony alang sa Green Program nga nagtumong sa pagpalambo sa urban green spaces ug pagdasig sa malungtarong kalikupan pinaagi sa pagsuporta sa lokal nga paggamhanan. Ang maong seremonya gipahigayon sa buhatan sa Department of Human Settlements and Urban Development Region 10 kundi Sud nga nahimutang sa second floor Limketkay Gateway Tower 2 Limketkay Center Cagayan de Oro City nga personal gitambungan ni Usamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes. Kauban sila Hasaan Municipal Mayor Redentor S. Hardin ug Lagindingan Municipal Mayor Roy I. Makuwa. Isip pagpaligon sa kolaborasyon tali sa national ug lokal nga mga lideres alang sa malungtaron nga urban development. Presente usab sa mga MOA signing ceremony sa Sud 10 Regional Director Paris Raymond S. Gabalio, DILG 10 Regional Director Bruce A. Culao, mga personahe gikan sa Department of Budget and Management kun DBM ug uban pa ang mga opisyal nga mitambong. Ang Green Program ubos sa Local Government Support Fund kun LGSF gidisenyo aron suportahan ang mga benepisyaryo nga probinsya, syudad ug munisipyo sa pag-develop og mas berde, mas buhi ug mas konektado nga pampublikong mga luna nga nagdasig sa aktibong lifestyle ug nagpalambo sa kahimsog sa komunidad. Pinaagi sa pagtukod, pag-rehabilitate, pag-ayo ug pagpauswag sa mga green open spaces sama sa mga parks ug plaza.
o pagtukod mga infrastruktura alang sa active mobility sama sa bicycle lanes, pedestrian footpaths, walkways, sports facilities o recreational trails aron mahatagan ng katawhan o komportable o malungtarong palibot. Siyang mensahe, gi-emphasize ni RD Gabalio ang kahinungdanon sa maong programa. Ilabi na alang sa umaabot ng henerasyon, din matud pa niya. Because having open spaces like this, creating parks and areas in the local government units is not only for us working. Every generation benefits. On Gen Alpha, for them to play and learn how to engage friends. Dili lang sa Minecraft or sa Roblox. Wala naman nakaroon. Diba you see children running but on Roblox and Minecraft. No longer in parks. Like I am a Gen X. Di na ako mag-istorya siguro silent generation, no, wala na ito siguro, recommend lang na sila. No? But for us, Gen X, and even sa boomers, we had that luxury. The kids now do not have those anymore. Dugang pa, iyang gipadayag ang iyang dakong pag-ila sa mga local leaders nga adunay kasing-kasing ug tinuoray nga pagpakabana sa kinaiyahan. Pinaagi sa pagpalambo sa mas resilient, halapad nga open spaces ug urban planning nga nakasentro sa malungtarong kalambuan. I'm very happy to know that there are local chief executives who have this heart for nature, to push with a very resilient and very open space and urban planning approach, not just purely focused on roads and bridges, on just pure infrastructure, but green infrastructure. So, and also hard and soft infrastructure in our investments in the local government. With that, thank you very much, and you can be assured of DSUD's support in facilitating this project. Sa iyang acceptance message, gipadayag-usab ni Mayor Sam ang iyang dakong pagpasalamat sa ngalan sa katawhang Ozamisnon. In behalf of the city of Ozamis and the people that we are proud to serve, it is with profound gratitude and with deep sense of responsibility that we formally accept our inclusion as one of the beneficiaries. This Green program of the Department of Human Settlements and Urban Development, in partnership, of course, with the Department of Budget and Management. Gisgutan usab niya ang pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nampunting sa tumong sa mga Green program ug sa kamahinungdanon niini uban ang koordinasyon sa DSUD. So it is only but up for me to read for our benefit what has been stated by our President, the Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr. with respect to this green and its applicability. That is stated, the building blocks of progress, livable and sustainable communities will never be complete without appropriate and responsible action to mitigate and adapt to the effects of climate change. This is in essence the purpose of the Green program that we have in coordination with DSUD. Niini pagpaniguro ni Mayor Sam. So in behalf of the LGU of Ozamis City, we assure the DSUD, BBM and BILG also that we will faithfully abide with what is required of the program and will see to it that its implementation will be transparent, sustainable, and also will be accountable for it. Pinaagi sa mga MOA signing, klaro nga napakita sa Ozamis City o uban pang local leaders ang ilang matinud-anon o responsableng pagpaningkamot sa pagpatuman sa Green program nga dili lamang nagpalambo sa berdeng pampublikong mga luna o urban infrastructure kundili naghatag usab og ligon, malungtaron og komportableng palibot alang sa karon o gumaabot ng henerasyon uban sa suporta sa DSUD, DILG o DBM
alang sa mas progresibo o sustainable nga kinaiyahan. Paglaom ug kusog, Governor Uwaminal personal nga nagtabang sa mga pamilyang naapektuhan sa Don Vic accident. May report si Mary Amaldi Reyes. Usa ka kalit ug makasubong aksidente ang nakapakulat sa probinsya sa Misamis Occidental didto sa barangay Napangan, Don Victoriano, Chongbian. Naaksidente ang usa ka police patrol vehicle sakay ang mga public servants sa may alas 12:20 sa udto adlong Biyernes, Pebrero 13, 2026. Dali ug paspas ang pagtunol ug tabang sa probinsyal nga panggamhanan sa Team Ascenso Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry S. Uwaminal. Sa report sa Misamis Occidental Provincial Police Office, ang maong sakyanan nga nag-assist og usa ka ocular inspection team nakasinati og kalisod samtang nagpanaog sa kulbadang bahin sa dalan ug nahulog sa duol nga pangpang. Ang insidente gilangkuban sa napulo ka personnel gikan sa 2nd Provincial Mobile Force Company kon PMFC. Lakip ang mga kawani sa Provincial Tourism Office ug sa sangguniang panlalawigan. Gikumpirmal sa mga otoridad nga 5 ang nakabsan sa kinabuhi, 4 ka pulis ug 1 ka empleyado sa provincial government. Samtang ang mga nasamdan padayon nga ginamonitor o ginatambalan sa nagkalain-laing hospital. Sa samang adlaw may pagula og official statement si Governor Henry Uwaminal. Diin iyang gipahayag ang iyang kinasing-kasing nga pahasubo sa mga pamilyang naapektuhan sa trahedya ug gisiguro ang full ug maximum nga suporta alang niini. To the bereaved families, please accept my deepest sympathy and that of my family and the people of the province. We share in your grief and honor the service of our departed public servants. The provincial government and my family will extend utmost support in assisting you in this most difficult and painful time. To those who are currently confined in the hospital, please be assured of our full and maximum assistance. Sa official Facebook post sa province of Misamis Occidental, Pebrero 15, 2026, may bisita ang gobernador alas 9:30 sa kagabhion gikan sa iyang opisyal nga kalihukan sa Manila aron personal nga kumustahon ang mga nasamdang empleyado sa provincial government ug mga personnel sa PNP nga ana na confine sa Faith Hospital ug Mars MC. Gawas niini, adlong Martes alas 10 sa gabi, Pebrero 17, 2026, may bisita si Governor Henry kauban si Police Colonel Reynaldo Maclang sa mga haya sa mga mitaliwan nga public servants nga sila si Christine Tan Fortich og patrol woman Rodelyn Pakot aron personal nga ipadayag ang iyang pahasubo ug maghatag og mga pulong sa pagdasig sa mga pamilya. Pebrero 18, 2026, alas 7 sa buntag, may bisita usab siya sa haya ni Police Staff Sergeant Velcon Tuyan Makabugto, diin iyang gidasig ang mga pamilya nga magmaligon alang sa ilang mga anak. Gisaad usab sa gobernador nga suportahan sa provincial government ang edukasyon sa mga anak hantud makahuman sa kolehiyo. Gisiguro usab nga ang tanang galastuon sa haya paglubong ug uban pang kinahanglanon nga bayronon bugos nga abagahon sa provincial government. Ang mga pankamot ni Governor Henry S. Uwaminal nagpakita sa tinuod nga kasing-kasing sa serbisyo publiko nga dili lamang nagatiman sa mga nasamdan apan nag-uban usab sa mga pamilya sa ilang kasakit, naghatag og paglaom ug naglig-on sa espiritu sa komunidad taliwala sa trahedya. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Daghang salamat Mel ug among mahapasubo sa mga pamilya kansang mga minahal mitaliwan sa kinabuhi. Financial, medical ug psychological nga tabang gimando sa Pro 10 alang sa mga biktima sa trahedya sa Misamis Occidental. Police Brigadier General Abrahano nagpasalamat sa paspas nga suporta ni Governor Uwaminal niyang report ni Glenn Ray Roluna.
Personal mismo nga may bisita sa Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director sa Police Regional Office 10 sa mga police personnel sa 2nd Provincial Mobile Force Company nga naangol o padayon nga nagapaalim sa ospital human sa trahedya nga nahitabo dito sa Don Victoriano. Personal usab nga gipaabot sa opisyal ngadto sa pamilya sa upat ka mga pulis nga naikabsat sa kinabuhi o gana gipailuna sa St. Peter Chapel sa Uzamis isip paghatag og respeto o pakigduyog sa kasubo. Nasairan nga nakabsat sa kinabuhi sa mong insidente ang 5 ka mga individual, 4 ka polis ug 1 ka empleyado sa provincial government. Human nga maaksidente ang nagasakyan nga PNP Mobile Patrol Vehicle sa barangay Napangan, Don Victoriano, Chongbian. Gipadayag ni Police Brigadier General Abrahano ang iyang laom nga pasubo sa nahitabo o misaad nga ang kapulisan magapadayon sa paghatag og suporta sa mga pamilya sa mga nabiktima. Gipadiguro usab sa opisyal nga maproseso bakuha sa labing paspas ka panahon ang mga benepisyo sa mga mitaliwan nga pulis nga nagahalad sa ilang kinabuhi og serbisyo alang sa katawhan. Mga kasama natin, una yung mga nadala sa ospital, ano? At nakausap ko yung mga magulang, tapos yung mga doktor, yung mga attending physician doon. And mabuti naman yung kalagayan nila. All of them are conscious, pero medyo under observation, pero careful pa rin yung kanila, yung minomonitor pa rin yung kanilang kalagayan. But I assure the family that they are well taken care of by the PNP, at nagpapasalamat din tayo kay Governor Waminal dahil meron din siyang assistance at commitment doon sa mga pamilya rin ng mga pulis natin that he will be taking care of them, and for that we are grateful. The Chief PNP also asked me to extend our condolences doon sa pamilya ng mga sa mga sawi na kapulisan natin. I just visited some of them, and siyempre no amount of condolences could appease yung paghihinagpis ng mga magulang at saka pamilya, no? But ganyan talaga yung ganyan yung buhay ng pulis, and nakakalungkot, at may mga civilian pang na aksidente rin, at pinuntahan nga rin natin yung isa dito. Yung mga benefits nila, sir? Yeah, yun din ang isang natin, ano? Yun din ang isang rason natin kung bakit tayo pumunta rito. We gave specific instructions to the provincial director to take care of the benefits, yung mga requirements ng benefits ng both nung nasugatan at saka nung namatay, para matulungan natin sila para ma-release kagad yung mga benefits. The PNP also assures the family that all the benefits due them will be given them at the soonest possible time para magamit habang in these trying times. Nagpasalamat usab si Police Brigadier General Abrahano kang Governor Henry Asuminal tungod sa paspas dinhi nga pagresponde og tabang sa provincial government sa mga biktima sa insidente. Gila niya ang maayong koordinasyon ug suporta sa liderato sa probinsya nga nakatabang pag-ayo sa pagatiman sa mga nasamdan ug sa mga pamilya sa namatyan. Samtang nagapadayon ang pagatiman sa mga naangol, mohimo sa buog masusing investigasyon ang kapulisan aron nga matino ang tinuod nga hinungdan sa aksidente ug malikayan nga masubli pa ang susamang insidente sa umaabot. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluta. Salamat, Glenn. Congressman Indy Waminal, ligon nga mibarog sa pagpanalipod sa kabataan batok sa cybercrime ug online exploitation. Aniya ang detalye. Sa nagpadayon nga pag-uswag sa digital world, ligon nga mibarog sa series of legislative measures sa 20th Congress, si Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. atul sa regular meeting sa Committee on Public Order and Safety, Pebrero 10, 2026, nga nagtinguha sa pagpanalipod sa labing delikado ug vulnerable nga miyembro sa katilingban, ang mga kabataan. Sa deliberasyon sa komitiba, gipangutanan ni Asenso Pinoy Congressman Indy Waminal
ang paggamit sa Safety by Design framework isip epektibong pamaagi batok sa cybercrime ug child online sexual abuse ug exploitation. Gipangutana sab niya kung ang maong mga bills nga gikonsiderar hugot ug istrikto ba nga nagsunod sa global standards nga nagmando nga ang digital products ug services mag-prioritize sa seguridad sa users gikan sa pagsugod pa lang sa proseso sa pag-develop. Just want to seek a quick clarification, Mr. Chair, and probably a request thereafter about one of the inputs provided by our resource person about the Safe by Design framework, which I think is an internationally accepted framework. A quick question lang, are the bills being discussed today already in compliance with that framework, Mr. Chair? Who's going to respond from the resource speaker? Yes, any of the resource persons. Anybody from the resource speaker? Sige, ma'am, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Your Honor, as of the moment, any of the bills do not include any provision on safety by design. Gihangyo sab ni Congressman Indy ang usa sa mga resource persons sa paghatag og mubo nga detalye ug pagpasabot kabahin sa mga Safety by Design framework. Mr. Chair, if they're going to submit their position paper, can they provide in detail what the Safe by Design framework consists of? And maybe very briefly right now, Mr. Chair, if they could just describe what that framework comprehends, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, the Safety by Design framework is actually a design for our devices. If this committee will indulge us, Mr. Chair, we have a copy of or a prototype of a device already, which already has embedded in it the mechanism which will automatically block the capture of OSIC-CSIM images. So if the committee later on would indulge us, we can provide a demonstration of the said device because as of the moment, the United Kingdom is already working as well on a bill on this one. And there are a few organizations as well who are already committed to the production of this kind of devices. It can be an application as well or an in-device application already where if the camera is used to capture certain images as identified, that camera officially blocks the same and the application or the device automatically seizes that point from that point on the creation of that CSIM or OSEMO-CSIM image. Dugang pa, iyang gisugyot nga ang maong demonstrasyon ipahigayon sulod sa diskusyon sa Technical Working Group kun TWG kabahin sa maong balaod noon aron masusi og matuki kini og husto. Gipunting niya nga kini maghatag og kahigayunan sa mga magbabalaod nga makita mismo kung giunsa epektibong pag-aplikar ang mga aspeto sa Safety by Design framework sa katapusang probisyon sa balaod noon. Usa ka laka nga nagpaligon sa proteksyon sa kabataan batok sa cybercrime ug child online sexual abuse ug exploitation. Probably, Mr. Chair, since there are different bills, I'm assuming that these measures would be referred to at TWG. Yeah. Yeah. Probably it's best, Mr. Chair, that such a demonstration can be made in that setting, so that the said framework can be considered and, if appropriate, be included accordingly, Mr. Chair. Noted. Ang ligon nga pagbarog ni Asenso Pinoy Representative Waminal sa series of legislative measures sa 20th Congress nagpakita siyang seryoso ug responsableng paningkamot sa pagpanalipod sa mga kabataan samtang nag-uswag ang digital nga teknolohiya. Usa ka importante nga alakang sa pagprotekta sa labing delikado ug vulnerable nga miyembro sa katulugan. LGU Zamis ug BIR naghiusa sa pagpaligon sa kahibalo sa buhis sa JO o COS personnel. Angela Mequerante, alang sa report.
Aron mapalambo ang kahibalo sa buhis ug mapahapsay ang pagsunod sa mga proseso sa Bureau of Internal Revenue kun BIR gipahigayon adlong Biyernes Pebrero 13, 2026 ang tax briefing seminar alang sa tanang job order o contract of service personnel sa local government unit sa Dakbayan sa Ozamis nga gisugdan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto sa City Gymnasium Lamaan, Ozamis City. Gipangunahan sa Bureau of Internal Revenue RDO 100 Ozamis City ang maong seminar isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa pagpalig-on sa husto ug lawom nga kahibalo sa mga job order o contract of service personnel sa ilang obligasyon sa buhis, ilabi na sa tukmang pag-file o pagbayad sa income tax. Mahitungod sa registration, gipasabot ni CSS Chief Jeneline T. Piezas ang kabahin sa F1101 o Checklist of Documentary Requirements. Lakip ang mga rekisitos sa pagrehistro isip taxpayer o ang kahinungdanon sa pag-angkon o gusto nga tax records alang sa mga partisipante. Isundan kini sa diskusyon nila Revenue Officer Michael J. Humul o Revenue Officer Abby Faye Diolan nga mituki sa taxability sa job orders ingon man sa hustong filing og payment requirements alang sa mga individual nga anaa sa job order o contract of service agreement. Samtang gisgutan usab ni Revenue Officer Rosana May Cahote ang kaimportante sa pagsumiti sa sworn declaration Annex B1 ug Annex B2 ingon man ang kalabot sa staff filer cases. Ang term na mo is staff filer pero commonly known as open cases. So common reasons for staff filer cases: closure of business or contract ended but BIR not updated. For example, gikan kag abroad ning uli ka diri, then you decided nga mag-put up og business. Pag abot dito sa office, magpa-register sa business kay TIN ra gud ang gikinahanglan. So wala naka-proceed tungod kay naay open cases. So JO raman ko. So dili ka JO lang. JO ka with responsibility. So dili man nga tax exempt man ko nganong magbayad man kog tax. No, kanang imong open case dili na siya tax. Compromise penalty na ang inyo ang gibayaran, dili ang tax. So ang meaning, gibayaran ninyo ang penalty nga wala mo nag-submit. So dili na siya tax ang inyong gibayaran ang penalty. Gidiscuss usab ni Revenue Officer Eileen Bermudez ang kalabot sa BIR online registration and update system kun oros diin matod pa niya. Atong hunahon permanente nga every year dapat i-update gyud nato atong record sa oros katong 8% kay automatic all individual taxpayers at the beginning of every taxable year kadtong inyohang gi-choose nga 8% mobalik to siya sa graduated. So dumdum na to ano ha, kada tuig kita mag-update og 8%. So dapat ato siyang i-update through pamanaagi ni manual o oros. Sa pagbayad sa buhis o penalty nga bahin, gipatin-aw ni Revenue Officer Maria Angelica Tagalugon ang husto ug epesyenteng paggamit sa Land Bank A-Pay system alang sa pagbayad. Mas nahimong interaktibo ang maong seminar atol sa open forum diin ang pipila sa mga job order personnel may paambit sa ilang mga pangutana, komentaryo ug suwestyon. Ang maong seminar nagpakita sa padayon og seryoso nga paningkamot sa LGU Ozamis ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa pagpalig-on sa kahibalo ug responsableng pagtuman sa buhis sa tanang job order o contract of service personnel. Din gitagaan sila dili lamang og tukmang giya sa pag-file ug pagbayad sa income tax apan usab og plataporma alang sa interaktibong diskusyon aron mas masabtan ug matuman sa husto ang ilang obligasyon sa buhis. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me. Kultura o kasadya nagdanag sa Sensa Ozamis Chinese New Year Festival. Ania ang maritaan.
Usa ka bibo nga panagiusa sa kultura, komersyo ug espiritu sa komunidad ang napahigayon sa grand opening sa Asenso Ozamis Chinese New Year Festival ug Night Market adlaw nga Lunes, Pebrero 16, 2026 diin gidagsa kini sa mga residente ug bisita sa sentrong bahin sa Dakbayan. Ang Chinese New Year Night Market opisyal nga nagtimaan sa pagsugod sa usa ka semana nga selebrasyon nga nagbag-o sa mga lugar ngadto sa usa ka hayag ug maanyag nga talan-awon uban sa mga lanterns, festive decor, nakalinya nga mga food stalls, lokal nga mga produkto ug cultural displays. Nagtapok mga pamilya, barkada ug mga turista aron masinati ang kahayag, musika ug kalipay nga mipuno sa Dakbayan. Usa ka selebrasyon nga wala lamang naghatag og kalingawan kundili nagpaligon usab sa panaghiusa ug nagdasig sa pag-uswag sa lokal nga ekonomiya. Ang ceremonial ribbon cutting gipangunahan sa Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated. Uban sa pakigtambayayong sa kanunay Asenso Ozamis Administration, ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Hugot usab ang suporta sa City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Semplicia Beby Neri uban ang presensya ni City Administrator Rotesa Grace Uwano. Usa ka pamatuod sa ligon nga kolaborasyon tali sa lokal nga pagkamahanan ug sa pribadong sektor sa pagpatuman sa maong festival. Dako sa bang pag-ila ug pagpasalamat sa Barangay 50th District nga gipanguluhan ni Kapitan Evelyn Recamadas nga nagpakita sa aktibong partisipasyon ug personal nga pagtabang aron mahimong malampuson ang pagbutang ug pagpahiluna sa mga dekorasyon ug food stalls. Sa personal nga interview kang City Councilor Cecil Co, iyang gipadayag ang dakong kalipay sa maong kalihukan nga dili lamang usa ka selebrasyon kundili usa-usab kahigayon sa pagpaambit sa kultura ug tradisyon sa Chinese community, ilabi na nga dugay na kining kabahin sa kasaysayan ug kalambuan sa Dakbayan. Diri sa Ozamis dugay-dugay naman gyud kayo ang Chinese community din hino since butang tao 80 years, 90 years ago naana ang mga Chinese community dihin nag-business. Atong gitanaw karon nga bibo kayo, sadya kayo then mapagani ta nagsugod daghan na ang nanganhi kay excited sa sila mo tan-aw og unsay mga hitabo karon dinhi sa atoang city. And this is the first time also nga atoang city ning fully support the kalihukan of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Gani ang atong LGU mooy help put up aning ato mga decor karon. Gawas sa nagkadaiyang mga baligya, mas nahatagan og kinabuhi ang kagabhion pinaagi sa makalingaw nga presentasyon sa mga Chinese students. Mga kanta ug sayaw, ang crowd favorite nga Dragon Dance, live band performances ug usa ka maanindot nga fireworks display nga misidlak sa kalangitan sa Ozamis ug midugang sa kasadya sa selebrasyon. Mapasalamaton si Engineer John Kerwin C., presidente sa Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce, dili lang alang sa pagtugot apan sa bugos nga suporta sa lokal nga administrasyon aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Matud pa niya, usa kini ka ambisyosong proyekto nga unang higayon nga nahitabo sa Ozamis. Usa ka pamatuod sa lig-on nga panagiusa tali sa lokal nga pagamahanan ug sa pribadong sektor. We would like to thank our good mayor si Attorney Sam Fuentes for not just allowing this pero iyang gisuportaan sa pamaagi nga siya mo ining finance sa atong design, siya mo ining finance sa ato ang arko. So sa amo ang nga ning gamay-gamay pud ang amo ang expenses. So ang amo lang is we opened it up to the local vendors pud sa Ozamis City, not just to our members. We have our members and we have non-members nga ni-appeal ani. Ang Chinese New Year Night Market magpadayon gikan Pebrero 17 hangtod 22, 2026, sugod alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Pagdapit pa ni Engineer C ngadto sa katawhan. Not just to the Ozamis Nons and the Misamis Nons, but I would like to extend this invite to all the Filipinos nga gusto mo suroy diri sa Ozamis City. Because basin ba nga wala lang ninyo na maybe you did not consider Ozamis or Misamis Occidental to be one of your tourist destinations, but once you come here to Ozamis City or Misamis Occidental, you will see that Misamis Occidental actually has
so many things to offer. So wala lang kayo na siya nahibawan pa sa uban because it's still new and it's very fast kaya nga to ang pag-grow as a province. Daghan kita mga tourist destinations nga sunod-sunod og abri. That is the vision of our good governor, our congressman, our mayors in Misamis Occidental nga gipaspasan gyud nila nga mo improve ang Misamis Occidental for the benefit of the Misamisnons. And I would like to invite everyone to come to Samis for this event and then to stay in Misamis Occidental for our other tourist destinations such as our AGG, to ang Amorap which is still ongoing, and so many things. If you come here now and you come here next year, daghan kayo mo mabisitahan diri sa Misamis Occidental and ito Osamis City. Labaw pa sa usa ka pista, ang Asenso Osamis Chinese New Year Festival nagsilbing plataporma sa pagpasidungog sa kultura, pagpaligon sa panikiusa sa komunidad ug pagpausbaw sa lokal nga ekonomiya. Usa ka malinawong panagtagbo sa tradisyon ug ay kalambuan sa usa ka hiniusang selebrasyon. Bagong paglaom, 90 ka mga piwuds na kadawat og suporta gikan sa Asenso Osamis Livelihood Program. Si Leon Shumidalio alang sa report. Malampusong napaygayon adlong Lunes, Pebrero 16 ning tuiga ang distribusyon sa 15 ka babaeng baktin og 75 ka parisan nga bay og laki nga manok ngadto sa mga persons who use drugs kon PWODs ubos sa Asenso Osamis Sustainable Livestock Livelihood Assistance Program, usa ka aftercare program nga inisyatiba sa Asenso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Ang 15 ka baktin og 75 ka paris nga manok giapod-apod sa 90 ka mga benepisyaryo nga PWODs gikan sa drug-cleared barangays isip kabahin sa ika-11 nga batch sa maong programa nga napaygayon sa Barangay Bacolod Covered Court. Nagtumong kini sa paghatag og bag-ong oportunidad sa mga PWODs aron makasugod sa ilang tagsa-tagsa ka panginabuhian, makabangon pag-usab alang sa ilang kaugalingon og pamilya ug mahimong produktibong membro sa komunidad. Makita ang bugos nga paningkamot sa kanunay Asenso Osamis Administration pinaagi sa presensya ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, inubanan ni Konsyal Attorney Mars Tapayan nga nagpresentar kang Mayor Sam Norman G. Puentes. Presente usab si City Health Officer Dr. Dorilyn Irog-Irog, City Vet OIC Head Dr. Lourdes Calyaw, Police Captain Alpi Sabadukya sa ngalan ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa ug ang mga kapitane sa mga barangay nga personal nga nag-uban sa ilang mga PWODs. Sa mensahe ni Vice Mayor Bibineri, iyang ipadayag nga ang tanan adunay lain-laing kasinatian kaniadto. Ang pagkomit sa mga PWODs padulong sa ilang pagbago giila o gi-appreciate sa LGU, ilabi na nga ang ilang pagsagop sa livelihood program aron matabangan sila sa ilang panginabuhian. Kitang tanan doon na magutay kagahapon, lain-lain lang, no? Lain-lain lang. Pero we have to congratulate, pahalipayan mo na mo tungod kay inyong gisagop ang nindot kaay nga programa sa atong pangamhanan nga mao gayud ang paghatag natong higayon, no, nga maka panginabuhi kita, maka panginabuhi kita nga malipayon o ingon mo usab kanang malinawon. Gisaysay usab ni Committee Chair on Peace and Order Konsyal Attorney Mars Tapayan nga ang paningkamot sa LGU mao ang pagsiguro nga dili na mabalik ang dili maayong kagahapon sa dakbayan ug aron padayon nga mamahimong malinawon ang Osamis. Usa niini mao ang pagwagtang sa illegal nga druga sa dakbayan. Di natin balik atong kagahapon. Atong imong na karon ang mausay sa misnon kay lahi kayo ang kalibutan kung ang atong siyudad mahusay, kalinaw. Lahi kayo. No? Usa sa pagi nga mawala ang drugas. Ang druga mo'y gamot sa problema. Dagang krimen mahitabo tungkol sa druga. Yung ba nangawat, mitag kawata, pugos, no? Daot ang utok. No? Pero kamo, nakita na ko sa inyong panagway. Yung panagway, ano kayo? Hayag na kayo. Atong pagpakan. Atong kuliyon, kaya hayag na yung mga panagway, nakita. Pagpasalamat sa mga benepisyaryo. Dakong pasalamat sa gobyerno sa atuan. Pasanayon lang yun. Oh, munaghan.
Aron maka di ra pod gansi ba makatabang ra kalisod pohon. Daghang salamat sa mga piyo nga nakadawat kami sa hinabang sa gobyerno. Saan ni mo ni? Paanakon. Para nga ma-improve mo ang pamilya. Pinagi sa programa ang mga benepisyaryo nakakita og bagong paglaom og oportunidad sa pag-uswag, nagpamatod nga bisan kinsa makabangon og makasugod pag-usab basta adunay determinasyon og suporta. Alang sa Usamis Today, ako si Yunsho Midali. Police report, 24 anyos sa suspect na sikop sa malampuson nga bypass sa Uzamis City Police ug 2nd PMFC. May balik ka lang sa mga detalye si Angela Quirante. Usa ka drug bypass operation ang gipahigayon sa Uzamis City Police Station ubos sa pagpanguna mismo ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellinosa ug Investigation Intelligence Officer Police Captain Alfie P. Sabadokya. Di nasikop ang 24 anyos nga lalaki nga nailhan sa alias Joven, unemployed, lumulupyo sa Purok Vanda, Barangay Maloro, Tangub City ug naila usab isip usa ka street level individual. Gikasa ang mga operasyon uban ang pakigtambayayong sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Purok 5 Barangay Malaobang, Uzamis City kapinala 7:40 sa gabi. Tinsikop ang suspek kuman kini mapalitan sa gituhang illegal nga droga nga nagkantidad og 500 pesos. Sa gihimong body search nga gisaksihan ni punong Barangay Christopher S. Maghanoy sa Malaobang uban ang presensya sa representante sa Department of Justice ug mga local media na kumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang mga musunod. Upat ka hit cell sachet nga gituuhang adunay sulod sa illegal nga droga, 2 ka medium size ug 2 ka gagmay, pitaka, tissue paper nga maoy gipustan sa mga nasangpit nga droga, cellphone, 2 ka rolled aluminum foil, driver's license ORCR ug usa ka Mio single motor. Ang kinatibok ang gibug-aton sa mga nakumpiskang illegal nga droga, gibana-bana nga mobalor og 2 ka gramos nga adunay estimated standard drug price nga 13,600 pesos. Ang suspect karon anaana sa kustodiya sa Uzamis City Police Station ug posibleng mag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kalampusan sa mga operasyon tali sa Uzamis City Police Station o mga personahe sa 2nd PMFC nagpamatuod sa ilang ligon og epektibong koordinasyon uban sa kanunay nga pakigtimbayayong sa lokal nga panggamhanan ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes alang sa tinguha nga masiguro ang hingpit nga kaluwasan sa katawhan ug mapugnan ang pagkaylap sa illegal nga droga sa syudad. Pinaagi sa seryosong dedikasyon ug padayon nga paningkamot sa mga otoridad, nagpabilin nga alerto ang Uzamis City sa pakigbatok sa krimen ug hulga sa illegal nga droga aron masiguro ang malinawon ug luwas nga komunidad alang sa tanan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Quirante. Salamat may solusyon sa pagbaha, riprap drainage canal gitukod sa barangay Igango. May balik alang sa report sa Leon Chimidalio. Padayon ang pagpalig-on sa infrastruktura sa dakbayan sa Uzamis, ilabi na sa matag barangay pinagi sa paghatag og mga konkretong kadalanan, mga multi-purpose buildings, maayong covered courts, barangay health stations ug uban pang mga proyekto nga dakong makapagaan sa pang-adlaw-adlaw nga pangpanginabuhian sa katawan. Usa nini ang konstruksyon sa riprap drainage canal sa Purok 7 barangay Gango ning Dakbayan nga nagtumong sa pagpaayo sa drainage system o paglikay sa pagbaha ilabi na panahon sa kusog nga ulan. Sa personal nga pag-interview sa Asinso Uzamis News Channel 10 kang punong barangay Raimunda Bindejo sa barangay Gango, iyang ipadaya nga ang nasangpit nga proyekto padayon pa o ongoing nga adunay kinatibuk ang pundo nga 814,179 pesos kinigikan pa ni kaning mayor o karon Asinso Pinoy representative kung Attorney
Henry Inde Waminal Jr. ug bugos nga gisuportahan o gipadayon sa kasamtangang administrasyon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Ang atong barangay Gango aduna kitay proyekto nga ongoing karon, riprap drainage canal nga naa-allocate sa Purok City, Gango, Zami City. Ang ato ang project nga kantidad karon, ang amount ani 814,179.37 pesos. Kani nga proyekto gyud at first ang Barangay Council sa Gango, Zami City nagpadala mi og resolution sa ato ang mayor sa 2025 nga si Mayor Indi Waminal Jr. nga siya karon usa na ka congressman sa ato ang Asenso Party List. So nalipay mi nga iyatang gihatagan sa mao nga proyekto o sa pagkakaroon na implement na gyud. So magpasalamat mi sa local government unit sa Zami City nga sa pagkakaroon gipanguluhan sa ato ang mayor nga si Attorney Sam Norman Fuentes. Sumala pa ni Kapitana Bindiho, usa kini sa ilang mga prioridad nga proyekto tungod kay dali malunupan ang maong lugar, ilabi na kung adunay kusog nga pag-ulan. Tungod ini dili na kini dayon maagian o maakses sa mga motorista o mga sakyanan. Dakong kabalaka kini ilabi na alang sa kinatibuk ang kayuhan sa mga kabatan-onang estudyante nga moagi dinhi padulong sa eskwelahan. Ay sir, una sa tanan mao gid ni among matawag nga one of the priorities nga project sa Barangay Gango diin ang atuag yung kaning Manligo Street mao gid ni hamyang kaayo sa tubig, labi na kung dunay mga heavy rainfalls. Dali jud kay ni siya malunupan, dayon dili na gyud accessible sa mga tawo, sa mga sakyanan nga moagi diri, then alang pod sa general welfare sa mga tawo, especially sa kabataan kay mo ni agianan going to school. So manghinaot pud mi nga pinaagi nga ani nga project masulbad na gyud ang pagbaha or pagdako sa tubig, especially when school days. Dugang pa niya, sa matag pagbaha, direktang mapiktuhan ang mga estudyante tungod kay kini ang access road padulong sa eskwelahan. Sa apektado jud kaayo ni kay mao man ni one of the access road nga agianan sa mga bata gikan sa Purok 1 padulong diri sa Purok 4 kay Purok 4 man ni siya nga lugar kay diri man sila moagi sa Manligro Street nga gisiminto na pod sa ato ang mayor kaniadto. Tungod nini dako ang pagpasalamat nga gipadayag ni Kapitana Bindiho ngadto sa 3 pillars sa Misamis Occidental, Governor Henry S. Waminal, Second District Representative Kong Sancho Fernando Ando Waminal ug Kong Asenso Attorney Inde Waminal Jr. uban ang suporta ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga kanunay naglantaw sa kaayuhan sa katawhan ug nagpalihok sa mga proyekto ug inisyatiba nga mas makapaayo pa sa dakbayan. Inbiap sa Barangay Council, sa Barangay Gango, sa katawhan sa Gango, dako kayo ang among pasalamat sa Asenso Administration, especially sa 3 pillars, no? Si Governor Henry Sevilla Waminal, si Congressman Ando Waminal ug si Congressman Henry Waminal Jr. diin usa sa barangay nga ilang galantaw ang Barangay Gango. Dako among pagtuo nga og pagsalig nga ang ato ang Asenso Administration uban sa pagpangulo sa tulo ka pillars moasenso ang tagi-barangay. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Gikan sa Kabalaka ngadto sa Kaupayan. 34,000 pesos na hospital bill sa inahan, wala na'y nabayaran pa. Marinal de Reyes, alang sa Asenso Zamis Free Hospitalization Program Update.
Sa pagduol ni Añano Descalial, 55 anyos sa buhatan sa kanunay Asenso Ozames Administration, ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Chi Fuentes, siya naninguha nga matabangan ang komplikadong sitwasyon sa iyang inhan nga si Eldetha Descalial, 85 anyos, residente sa Barangay Bagakay. Ang iyang inahan na admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC o gidiagnose nga may adult respiratory distress syndrome, pulmonary tuberculosis, diabetes mellitus type 2 o urinary tract infection kun UTI. Sumala pa niya, dugay na kining sakit sa iyang inahan. Ang iyang sakit is pulmonary tuberculosis. Medyo dugay-dugay pero naayon naman na siya din. Nabikil lang atong Domingo itong pag sa sa Santo Niño. Dugay mong siya nakalingkod. Tungod sa sitwasyon ug medikal nga panginahanglanon sa iyang inhan, misaka ang ilang hospital bill sa 34,913 pesos and 76 centavos. Sulod lamang sa 7 ka mga adlaw. Ang bill ginamo actually sa 7 days is 120. So nakuha na siya sa iyang senior o sa PhilHealth. So naka-excess me og 34,913.76. Bisan pa man sa sitwasyon, apa na mahimong hupay ang kasing-kasing ni Añano tungod kay wala na sila'y problemahon kay fully covered na sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program ang ilang excess bill nga nagpasabot nga bisan piso wala na sila'y angay nga bayaran pa. Kini pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Sam Norman Chi Fuentes nga mapadayon ang mga maayong nasugdan nila 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Aminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Andy F. Aminal Jr. uban sa suporta ni Governor Henry S. Aminal alang sa kahupayan sa katawhan nga anaa sa medikal nga emerhensya ug kalisod sa pinansyal. Maong bugos nga pagpasalamat pa ni Añano. Salamat kay sa Mayor ni Honorable Sam. Salamat kay Mayor sa pagtabang zero balance wa ni mi mabayaran. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel ang Ozames Today, Dudkarato, ingon na serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration, pinaagi sa Asenso Ozames News Channel, ubos sa magdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Ozames News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Kirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, si Glenry Rulunas, Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.